Tahimik ang gabi sa aming bahay sa bayan ng Liliw, Laguna, na para bang bumalot ang mundo sa isang malalim na hiwaga. Naririnig ko ang pagputok-putok ng mga kahoy sa lumang kalat na gawa sa luwad habang niluluto ko ang mainit na tsaa mula sa mga halamang gamot, menta at oregano, na pinakabango sa buong bahay. Si Mario, ang asawa ko, ay nagtungo sa bayan ng San Pablo para sa isang mahalagang lakad at babalik lamang bukas ng umaga. Iniwan akong nag-iisa sa aming maluwag at komportableng tahanan. Gustong-gusto ko ang mga ganitong sandali, ang pagiging mag-isa. Dito, naaalis ko ang lahat ng mga maskara na suot ko sa araw-araw, nakalimutan ang gulo sa paligid, at nagiging totoo sa sarili. Ako si Marikit, 55 taong gulang, isang simpleng babae mula sa Laguna na may mga pangarap pa rin sa puso. Sa gabi, nilalagay ko ang aking paboritong silk na robe, ang uri na dumadampi sa balat, na parang sumasayaw sa bawat galaw. Hindi ko mahigpit na iniipit ang sinturon dahil sa bahay, hindi ako nagpapaloko sa hitsura. Ito ang aking kanlungan kung saan walang hurado o kritiko. Habang may hawak akong tasang puno ng mainit na tsaa, lumapit ako sa bintana. Sa labas, unti-unting sumisiksik ang dilim ng taglagas, ang mga anino ng mga mangga at saging na tila mga mahabang daliri na nagbabala ng paparating na malamig na panahon. Humigop ako ng tsaa, naamoy ang singaw, at napalubog sa mga alaala ng kabataan, mga gabing puno ng pangako at mga pakikipagsapalaran na parang walang katapusan. Biglang may kumatok. Hindi ang karaniwang doorbell, kundi isang matatag at paulit-ulit na pagtunog sa pintuan, parang may bisitang may tiwala na may tatanggap sa kanya. Natigilan ako sa gulat. Sa ganitong liblib na lugar at ganitong oras, bihira ang mga bisita. Siguro mga kapitbahay na may kailangan. O baka si Mario ay nakalimutang may dalang mahalagang bagay. Ipinahinga ko ang tasa sa lamesa, nakikinig sa mga tunog sa likod ng pinto. Muling kumatok ng mas matindi. Maingat kong inayos ang aking robe at lumapit upang buksan. Pumailan lang ang malamig na hangin ng gabi, dala ang amoy ng basang dahon at sariwang lupa. Nasa pintuan si Carlo, ang asawa ng anak kong si Luningning. Matangkad siya, may maayos na pangangatawan, at may mga matang kulay abo na tila ba tumitingin ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Magandang gabi po, Gian, Marikit, ngiti niyang bati. Pasensya na po sa late na pagbisita, pero nais ko lang ipasa ang mga dokumento. Nakalimutan ni Luningning sa bahay niya, kaya inisip ko na mas mabuting ako na lang mismo ang magdadala para hindi na ito maantala. Hawak niya ang isang medyo gusgusing folder. Pero tila handa siya para sa isang planadong pagkikita, hindi isang biglaang pagdalaw. Pumikit ako ng kaunti para mag-isip. Hindi ko alam kung dapat ba akong masiyahan o magduda, pero bumukod ako para mapasok siya. Pasok ka na, huwag kang tumambay sa pintuan, malamig dito, sabi ko, pinipilit maging magiliw. Ngunit may kakaibang pakiramdam na sumagi sa akin, hindi takot, kundi isang mainit-init at magulo na hinala, parang apoy sa kalan na unti-unting lumalaki. Napaisip ako kung gaano nakatagal mula nang magkasama kami ng walang ibang tao. Karaniwan ay nandoon si Luningning o si Mario, ngunit ngayon narito siya, sa aking bahay, sa isang tahimik na gabi. Pumasok siya sa sala, hinaplos ang mga patak ng hamog sa balikat, at lumakad ng parang siya ang may-ari ng bahay. Inalok ko siyang umupo malapit sa kalan, kung saan ang apoy ay kumikislap ng maaliwalas, at nilagyan ko siya ng tasa ng tsaa. Ramdam ko ang kanyang titig na sumusunod sa bawat galaw ko, hindi halata ngunit masyadong matindi, napapansin niya kung paano dumidikit ang aking robe sa katawan, kung paano ang mga kulot ng buhok ko ay bumabagsak sa balikat. Naiisip ko na parang nakikita niya ako sa isang bagong paraan, hindi na lang bilang biyenan, kundi bilang isang babae na may taglay na pang-akit. Napansin ko ang sarili ko na nakatayo ng mas malapit kaysa dapat, at ang hangin sa pagitan namin ay tila puno ng kuryente, parang bago pa man dumating ang bagyo. Alam mo namang mag-isa ako dito, mahina kong wika habang pinakikilos ang kutsara sa tasa. Ang tunog ng metal ay umalinggaw-ngaw sa katahimikan ng bahay. Hindi siya agad sumagot. Uminom siya ng isang higop at inilapag ang tasa sa armrest. Alam niya. Akala niya ito ang tamang pagkakataon para mag-usap ng walang makikinig. Umupo ako sa harap niya, nag-krus ng mga braso, at biglang naging mas maliit ang silid. Ang ilaw mula sa kalan ay nagbigay ng mga anino na nagpatindi sa kanyang mga matalim na pisngi, ang bahagyang balbas, at ang anyo na hindi na tila isang bayaw, kundi isang lalaking may tiwala sa kanyang titig.
Hindi ko maiwasang ikumpara siya kay Mario, na mailaging nakikitang pagod sa mga mata. Nakaramdam ako ng guilt, pero pinigilan ko ang isip na iyon. Importante ba talaga ang mga dokumentong iyon? Hindi ba pwedeng bukas na lang, kapag nandyan na si Luningning at si Mario? Tanong ko para mabawasan ang tensyon. Hindi naman ganoon ka-urgent na wala ang balikat niya. Pero hindi ko gustong ipagpaliban. Lalo na kung may dahilan akong makita ka. Muling tumitig siya sa akin, at bumaba ang tinig niya, para bang ibinubulong niya ang isang lihim na para lamang sa akin. Humigop ako ng tsaa, ang pait nito ay tila sumasalamin sa mga iniisip ko. Bakit nga ba siya narito? Ano ba talaga ang gusto niya? Hindi ako nagtanong ng diretsyo, sa halip ay nagbigay lang ng tingin na naghahanap ng sagot. Napansin ko ang kanyang mata na sumilip sa aking dibdib, kung saan bahagyang bumukas ang aking robe at inilantad ang aking mga kolarbon. Tumibok ang puso ko nang maramdaman ang paghanga sa kanyang titig, isang lihim na pagnanasa na hindi niya itinatago. Carlo, lumalabis ka na, sabi ko, ngunit ang tinig ko ay naging malambing, halos paanyaya. Baka nga, sagot niya, pero hindi ba iyan ang buhay? Minsan, kailangan talagang sumugal. Hindi niya iniwasan ang aking mga mata. Matagal ko nang gustong sabihin na hindi lang kita tinitingnan bilang biyenan. May mas malalim pa raw na dahilan kung bakit siya narito. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ko. Tumayo ako para magbuhos ng karagdagang tsaa, ngunit puno pa ang tasa ko. Kailangan kong kumilos, magkaroon ng espasyo para maibsan ang init ng sandali. Ramdam ko ang kanyang titig sa likod ko, isang apoy na dumadaloy sa balat ko. Unti-unting bumagsak ang aking robe sa balikat, at hindi ko sinikap itong ayusin. Hayaan niyang makita, kung gusto niya nang magbunyag, hayaan. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, nararamdaman ang kanyang presensya sa likod. Ang hangin sa pagitan namin ay parang kuryente bago ang bagyo. Hindi ako umikot, natatakot makita ang apoy sa kanyang mga mata, hindi lang pagnanasa, kundi isang bagay na mas delikado at nakakaakit. Naririnig ko ang mahinang paghinga niya, na tila mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Ang aking robe, manipis na parang umagang hamog, ay naging masyadong transparent, at ang mga kilabot ay dumaan sa katawan ko habang pinagmamasdan niya ang aking likod at mga balikat. Napakatagal nang nakalimutan ang ganitong pakiramdam, ang pagiging sentro ng ganitong matindi at gutay-gutay na pagnanais. Huwag kang magtago, bulong niya. Napakalapit ng kanyang tinig na naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa leg ko. Hindi naman ako nakakatakot. Dahan-dahan akong lumingon. Si Carlo ay kalahating hakbang lang ang layo sa akin. Ang mga mata niya, na karaniwang kulay abo, ay naging halos itim. Itinaas niya ang kamay, ngunit hindi ako hinawakan, sa halip ay sinubukang i-drawing ang hugis ng mukha ko, gamit ang mga daliri sa hangin, mukha, lieg, pababa sa balikat. Ang kilos niya ay inosente, ngunit napaka-intimate. Napahinto ako sa paghinga. Dapat sana ilumayo ako, ngunit ang katawan ko ay parabang kinulangan ng kontrol, nabighani ng titig niya. Ang ganda mo, Jen marikit, sabi niya, walang kahit bahagyang pag-aalinlangan o mapanlinlang, puro paghanga. Palagi kong napapansin iyon, ngunit ngayon ay mas malinaw ang totoo. Tumingin siya sa aking maluwag na buhok at sa robe na muli nang dahan-dahang bumagsak sa balikat ko. Hindi ko na ito inayos. Kung patuloy na tayo sa ganito, hayaang mangyari. Ganun ba yan kapag gusto mo nang makuha? Tugon ko, pilit pinapasok ang konting sarkasmo. Ngunit nanginginig ang tinig ko, alam kong mahina itong pagtatangka. Ngumiti si Carlo. Iba ang ngiti niya, hindi tulad ng dati na magaspang o magiliw, kundi may kakaibang tapang at lambing. Lumapit siya ng isang hakbang, at ngayon ay halos maramdaman ko ang init ng katawan niya. Inabot niya ang balikat ko at dahan-dahang hinawakan. Ang balat ko ay parang nasunog ng init ng kanyang mga daliri. Sinasabi ko lang ang totoo. Maraming buhay at apoy ang nasa loob mo, Jan, marikit. Hindi ito namatay. Nagsimula lang siyang umapoy nang makita kita. Lumapit siya ng mas malapit. Naamoy ko ang pabango niya, kahoy at sariwa, hinaluan ng aroma ng tsaa at malamig na hangin ang taglagas na pumapasok sa bahay. Tumibok ang puso ko ng parang sasabog. Isang kabaliwan. Isang purong kabaliwan. Carlo, bulong ko, ngunit hindi niya hinintuan ako. Sumalpok ang kanyang mga labi sa akin. Una ay banayad, parang dahon na malumanay na bumagsak sa lupa.
Hindi ako tumugon, nanatili akong nakapikit, sinusubukang unawain ang nangyayari. Ngunit lalo siyang naging matatag at hindi ko na mapigilan ang sarili. Tumugon ako dahil matagal ko nang hinangad ang apoy na iyon, ang hamog na iyon. Sa isang iglap, nawala ang mundo sa paligid. Tayo na lang, ang halik, ang pagputok ng mga kahoy sa kalan na parang malayo na. Yakap ko ang liig niya, hinihila papalapit. Yumakap siya ng mahina ngunit matatag. Dumulas ang mga kamay niya sa likod ko at naramdaman kong nanginginig siya, marahil dahil sa lamig o kaya'y pagnanasa. Nilaang kami ng sandali para huminga. Tumingin ako sa mga mata niya na walang pagdududa, puro determinasyon. Hinawakan niya ang kamay ko at dinala sa silid, hindi nagsasalita. Hindi ako tumutol, sumusunod lamang para bang naakit, dahil sa sandaling iyon, wala nang ibang mahalaga. Nakita niya ang silid na may malambot na liwanag ng buwan na dumadaan sa mga kortina. Binitiwan niya ang kamay ko at isang hakbang ang layo. Bigyan mo ako ng pagkakataong umatras kung gusto mo, sabi niya. Ngunit hindi ko gusto iyon. Nakatayo lang ako, nakatitig sa kanya, at tumitibok ang puso ko ng malakas, parang maririnig sa buong silid. Hindi siya nagmadali, binibigyan ako ng oras, at pinahahalagahan ko iyon. Nanginginig ang mga kamay ko, ibang pakiramdam para sa isang babaeng dumaan sa maraming pagsubok. Para akong isang dalaga na unang nakakaranas ng ganitong matindi at bawal na damdamin. Lumapit siya, at sa kanyang mga mata ay nababasa hindi lamang pagnanasa, kundi lambing din hinagod niya ang noo ko, at dahan-dahang hinaplos ang mga labi niya sa akin, hindi tulad ng unang halik, kundi isang pangakong puno ng pagmamahal. Tumugon ako dahil handa na akong isugal ang lahat. Iniangat niya ako sa mga braso, niyayakap ko ang lig niya. Ramdam ko ang tensyon sa mga kalamnan niya habang binubuhat ako, isang kakaibang pakiramdam na maging magaan at marupok sa kanyang malalakas na bisig. Ipinahiga niya ako sa kama na may malamig na pakiramdam ng mga silk na kumot. Lumuhod siya sa akin at ang mga mata niya ay nagliliyab sa dilim, parang dalawang maliit na apoy. Hindi ka magsisisi, bulong niya. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na buhay. Ang mga salita niya ay tila gamot sa puso ko. Dahan-dahan niyang binuksan ang aking robe, bawat galaw ay may paggalang, parang humahawak sa isang sagrado. Dumulas ang tela mula sa balikat ko, at nakahiga ako sa ilalim ng liwanag ng buwan, ramdam ang pagiging marupok at sabay na kanais-nais. Hinaplos niya ang aking collarbone, pagkatapos ay bumaba pa sa balat ko. Napahagulgol ako sa sarap, isang bagay na matagal ko nang nakalimutan. Hinikap niya ako at naramdaman kong nanginginig ako. Hinawakan niya ang aking baywang, niyakap papalapit, at ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Hindi ko inisip ang liwanag o si Mario. Sa sandaling iyon, wala nang ibang umiiral kundi tayo at ang gabing ito na naging atin. Pumikit ako at nagpakasaya sa bawat haplos, bawat halik. Ramdam ko ang pagmamahal niya sa aking mga kulubot at kurba. Napakahalaga nito para sa akin dahil matagal ko nang hindi minahal ang sarili ko. Tumingin siya sa akin, at sa mga mata niya ay nabasa ko ang hininga ng lambing at pag-ibig na halos magpatulo ng luha. Muling hinalik niya ako, at ang halik ay parang isang sumpa, isang pangako. Yinakap ko ang liig niya at naging isa kami. Nakalimutan ko kung paano mahalin at mahalin ang totoo, kung paano maramdaman na ako'y kailangan at ninanais. At naisip ko, ayokong matapos ang gabing ito. Gusto kong manatili tayo sa sandaling ito magpakailanman. Ang ganda mo, bulong niya, nanginginig ang tinig. Para kang Diyosa. Tumawa ako, ngunit ang tawa ay maihalong kaba. Ako ay isang babaeng 55 taong gulang, Diyosa. Ngunit sa mga mata niya, alam kong totoo iyon. Napakabighani. Nagpalipas kami ng gabi na puno ng lambing, bulong, at mga himig ng pagnanasa hanggang sa sumikat ang umaga sa likod ng mga kortina. Nagising ako ng iba. Hindi ako yung babae kahapon. Ako'y muling nabuhay. Hindi ko malilimutan ang mga unang sandali ng umaga na iyon. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa aming silid sa Liliw, Laguna, na nagpapakulay sa mga kortina ng malambot na pastel. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, at ramdam ko ang isang halo ng guilt at kagalakan sa puso ko. Sa tabi ko, mahimbing na natutulog si Carlo, ang lalaki na nagdala ng apoy sa puso kong matagal nang nanlalamig. Ang katahimikan ng bahay ay naiiba, hindi na ito paraiso ng kalungkutan,
kundi isang lugar kung saan muling nabuhay ang aking pagkatao. Dahan-dahang bumangon ako, pinipilit huwag gisingin si Carlo. Nilapitan ko ang salamin sa bahay namin, at ang aking refleksyon ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Ang buhok ko ay magulo, ang robe ko ay kulubot, ngunit sa mga mata ko ay may ningning na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang apoy ang sumiklab sa loob ko, isang apoy na pinangalanan niyang pag-ibig at pagnanasa. Pinisil ko ang aking pisngi, inalala ang bawat haplos, bawat halik. Pumalik ako sa kama at hinimlay ang ulo ko sa balikat niya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin, ngunit isang bagay ang tiyak, hindi ko pinagsisisihan ang mga nangyari. Nagising si Carlo, umiti sa akin nang walang bahid ng hiya o pagsisisi. Ayoko pang matapos ito, bulong niya, niyayakap ako ng mahigpit. Gusto ko rin, tugon ko, habang nilalambing ang bawat sandali. Hindi ko inisip si Mario, ang asawa ko na iniwan akong nag-iisa sa bahay na ito. Hindi ko matanggihan na ang gabing iyon ay nagbukas ng bagong kabanata sa buhay ko. Ang apoy na matagal nang nawala ay muling nagliyab at hindi ko na gustong patayin pa. Lumipas ang ilang araw at paulit-ulit ang alaala ng gabing iyon sa isip ko. Hindi ko mayalis ang ngiti sa aking labi, ngunit may isang bahagi sa akin na nangangamba. Si Mario, kahit malayo pa, ay may alam sa mga nangyayari. Ang lihim na ito ay parang isang bulkan na handang sumabog anumang oras. Nagsimula akong baguhin ang aking mga pananamit. Pinili ko ang mga damit na mas maluwag, may mga kulay na hindi ko karaniwang suot, pula, rosas, at iba pang mga kulay na nagpapakita ng buhay at sigla. Bumili ako ng mga bagong palda at sapatos, mga bagay na matagal ko nang pinabayaan dahil sa pagiging abala sa araw-araw. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagbabago sa aking panlabas na anyo ay magkakaroon ng epekto, hindi lamang sa akin, kundi pati na rin kay Carlo. Sa tuwing magkikita kami, nadarama ko ang init ng kanyang titig at ang lalim ng pagnanasa sa kanyang mga mata. Isang gabi, nagkita kami sa isang maliit na cafe sa bayan ng San Pablo. Dala niya ang isang buket ng pulang rosas, na sinabi niyang gusto kong ipakita sa iyo kung gaano ka kapassionate. Napaluha ako sa kanyang regalo at sa mga salita niyang puno ng pagmamahal. Hindi ko maintindihan kung paano ko napasok ang mundong ito, isang mundong puno ng panganib, lihim at pagnanasa. Alam kong may panganib na baka masira ang aming pamilya, ang aming buhay, ngunit hindi ko maiwasang magsaya sa bawat sandali na kasama siya. Sa mga simpleng hapunan sa bahay, nakikita ko ang mga titig ni Mario, mga titig na puno ng lambing at pagnanais. Nakikipagpalitan kami ng mga tingin na hindi ko kayang labanan. Ramdam ko ang kanyang pagpipigil upang hindi kami malapit, at ito ay isang matinding sakit, ngunit nakakabighani rin. Isang araw, nakalimutan kong dalhin ang aking cellphone sa bahay. Nang bumalik ako mula sa palengke, nakita ko si Mario na hawak ang aking telepono, at sa screen ay isang mensahe mula kay Carlo, hindi na ako makapaghintay na halikan kang muli. Tumigil ang mundo sa paligid ko. Nakatayo ako sa pintuan, nakatitig sa kanya, at ang lahat ay nagdilim. Ang mukha ni Mario ay maputla, puno ng sakit, pagkabigla at galit. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin mula sa telepono at tumingin sa akin. Ano ito? Mahina ngunit matatag na tanong niya. Hindi ko mahanap ang mga salita. Tumingin ako sa kanya, nakita ang pagkasira ng kanyang puso, at ramdam ang bigat ng aking kasalanan. Maaari akong magsinungaling, sabihin na ito'y isang pagkakamali o biro, ngunit hindi ko kaya. Hindi ko naisaktan siya palalo. Ito ang nakikita mo, sagot ko nang may pag-iyak sa boses. Pumikit siya, tila sinusubukang tanggapin ang katotohanan. Bumagsak ang telepono sa sahig, may malakas na tunog na umalingaw sa katahimikan. Hindi siya kumilos, nakatungo lang, at ako'y naghintay ng kanyang sigaw. Saktan ako, ngunit siya'y nanatiling tahimik. At ang tahimik na iyon ang pinakamalupit sa lahat. Paano mo nagawa? Bulong niya, puno ng sakit. Mario, sinimulan ko, ngunit itinaas niya ang kamay, pinipigilan ako. Huwag mo nang sabihin. Naiintindihan ko na. Nakita ko na lahat, malungkot niyang sagot. Nakikita ko kung paano ka nagbago. Akala ko'y muling minahal mo lang ang buhay. Natutuwa ako noon. Pumaluha ako. Nilapitan ko siya para yumakap, ngunit itinulak niya ako palayo. Huwag mo akong hawakan. Hindi na kita kilala, wika niya nang magdilim ang mga mata. Nakatayo ako roon, hindi alam kung ano ang gagawin, habang siya'y naghihirap sa harap ko.
Sa sandaling iyon, kumatok ang pintuan. Pumasok si Luningning, ang anak namin. Agad niyang napansin ang tensyon at pumuti ang mukha niya. Ano nangyari? Tanong niya. Ipinakita ni Mario ang telepono sa kanya. Nang mabasa niya ang mensahe, napuno ang kanyang mga mata ng takot. Mama, mahina niyang sabi, totoo ba ito? Tumango ako. Tumingin siya sa akin na may matinding pagkadismaya at naramdaman ko ang bigat ng aking pagkakasala. Lumingon siya at umiyak ng tahimik. Paano mo nagawa ito sa amin? Kay tatay. Kay Carlo, nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko masabi ang sagot. Nakita ko siya na umiiyak, nakita ko si Mario na wasak, at naunawaan kong nasira ko ang lahat, ang pamilya, ang buhay namin. Mahal ko siya, sabi ko, at ito ang tanging totoo. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila isang patalim sa puso ni Mario. Tumingin siya sa akin, ngunit wala ng sakit, puro kawalan na lang ang nakita ko sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang susi ng sasakyan at lumabas ng walang kahit isang salita. Sumunod si Luningning, pinagsara ang pinto ng malakas. Naiwan akong nag-iisa sa malawak na bahay, na ngayon ay tila isang banyaga sa akin. Naupo ako sa sahig, yumuko at umiyak. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa kalayaan na pinili ko. Pinili ko ang buhay na puno ng apoy, ngunit ano ang kapalit? Nawala ang lahat. Alam kong kailangan kong buuin muli ang buhay ko, ngunit hindi ko alam kung paano magsisimula. Tahimik ang bahay namin sa liliw ng gabing iyon, pero ang puso ko ay nag-igting sa bawat paghinga ko. Nakatulog ako sa sahig ng sala, nakayuko, habang ang mga luha ko ay parang hindi titigil. Hindi lang sakit ang bumabalot sa akin, kundi ang isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan, isang kalayaan na may kapalit na napakalaki. Pinilit kong balikan ang mga pangyayari. Paano nga ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Paano ko napasobrahan ang lahat? Sa loob ng maraming taon, naging matatag ako sa buhay, isang ina, asawa at babae na may mga pangarap. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang bahagi ng aking pagkatao na natutulog, na hindi ko na pinansin dahil sa mga responsibilidad at pang-araw-araw na buhay. Si Mario, ang asawa ko, ay laging abala sa trabaho, at madalas ay pagod na pagod pag-uwi. Naalala ko ang mga gabi na nag-uusap kami, ngunit unti-unting naging tahimik ang aming samahan. Hindi ko sinasadya, ngunit unti-unti rin akong naging malayo sa kanya. Ang pagdating ni Carlo sa aming buhay ay parang isang sigaw ng puso ko na matagal nang gustong marinig. Ngunit bakit ko kailangang isugal ang lahat? Bakit kailangang masaktan si Mario, si Luningning? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko, na parang mga multo na hindi ko matakasan. Kinabukasan, nagising ako ng masakit ang ulo at may bigat sa dibdib. Naglakad ako papuntang kusina, at doon ko nakita ang mga bakas ng hapunan ni Mario, tila ba inihanda niya ito para sa akin. Ngunit wala siya. Hindi ko alam kung kailan siya babalik at kung babalik pa ba siya. Habang naglalakad ako papasok sa silid, napansin ko ang mga bagong damit na binili ko na nakasabit sa aparador. Hindi ko maiwasang mapangiti nang makita ang mga ito, mga damit na simbolo ng isang bagong ako. Ngunit sa kabila ng ngiti, ramdam ko ang mabigat na responsibilidad na dala ng mga pagbabagong ito. Hindi ito basta-basta, ito ay may mga kapalit na kailangang pagdaanan. Napagpasyahan kong lumabas muna, kaya naglakad ako papuntang palengke sa bayan. Habang naglalakad, naisip ko ang mga sandali kasama si Carlo, ang mga halik, ang mga yakap, ang init ng kanyang mga kamay. Parang isang panaginip na hindi ko mawari kung totoo o hindi. Nang makarating ako sa palengke, nakatagpo ako ng mga kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita. Napag-usapan namin ang mga nangyari sa buhay namin, at hindi ko maiwasang maibahagi ang ilan sa mga saloobin ko. Ngunit sa kabila ng mga pag-uusap, may lihim akong tinatago, isang lihim na maaaring magwasak ng lahat ng aking mga relasyon. Pagbalik ko sa bahay, nagulat ako nang makita si Carlo na naghihintay sa amin. Hindi namin inaasahan ang kanyang pagdating, lalo na sa ganitong sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal, ngunit may tinatagong lungkot na hindi niya maipaliwanag. Marikit, kailangan nating pag-usapan ang lahat, sabi niya ng seryoso. Hindi na pwedeng itago pa ito. Kailangan nating humarap sa katotohanan. Huminga ako ng malalim. Alam ko na darating ang araw na ito, ang araw na kailangang magbukas ang lahat ng lihim at emosyon. Ngunit handa ba ako?
Handa ba kami? Habang nakatingin sa kanya, naisip ko ang lahat ng mga taong naapektuhan ng aming lihim, si Mario, si Luningning, pati na rin ang aming mga sarili. Ang bigat ng responsibilidad ay bumabalot sa akin, ngunit may isang tinig sa loob ko na nagsasabi na kahit gaano man kasakit, kailangan itong harapin. Nang gabing iyon, nagpasya akong simulan ang paglalakbay patungo sa katotohanan, kahit na alam kong maaaring masira ang mundo ko. Ngunit sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin, isang liwanag sa dulo ng madilim na lagusan na aking tatahakin. Hindi ko pa alam kung anong kahihinatnan nito, ngunit ang tanging alam ko ay ang buhay ko ay hindi na magiging tulad ng dati. Ang apoy na muling sumiklab ay nagdudulot ng init, ngunit maaari rin itong magwasak kung hindi ko ito aalagaan ng maayos. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang patuloy na bumabalik, ano ang magiging kapalaran ng aming pamilya? At higit sa lahat, ano ang magiging landas ko bilang isang babae, asawa, ina at tao? Ang sagot ay nasa mga susunod na araw, mga sandaling haharapin ko ng buong tapang, kahit na puno ng takot at pagdududa. Sa likod ng bawat luha at ngiti, naroon ang isang kwento ng pag-ibig, pagkabigo at pag-asa, isang kwento na handa nang isulat muli sa mga pahina ng aking buhay. Muling bumalik ang gabi sa aming bahay sa Liliw, at kasabay nito ang bigat ng mga pangyayari na bumalot sa akin. Hindi ko maiwasang muling balikan ang mga sandaling nagbago ang lahat, ang pagdating ni Carlo, ang init ng kanyang mga haplos, at ang lihim na naglatag ng pagitan namin at ng mundo sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang takot at pangamba sa puso ko. Habang suot ang bagong damit na kulay pula, na bumabalot ng mahigpit sa aking katawan, at ang robe na yari sa manipis na seda na bahagyang bumubukas sa aking mga balikat, napatingin ako sa salamin sa sala. Nakita ko ang isang babaeng puno ng kontradiksyon, malakas ngunit marupok, puno ng pag-asa ngunit puno rin ng takot. Sa mga mata ko, may apoy na hindi na kailanman mawawala. Si Mario ay hindi pa rin bumabalik mula sa bayan. Ang kanyang mga gamit ay nanatili sa kwarto, ngunit tila ba nawala na ang kanyang presensya sa bahay. Ang katahimikan ay nagiging mas malalim at bawat sulok ng aming tahanan ay puno ng mga tanong na walang sagot. Isang gabi, habang naglalakad ako sa paligid ng aming bakuran, naramdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa aking balat. Sa ilalim ng mga punong mangga at sampalok, naaalala ko ang mga masayang araw na magkasama kami ni Mario, ang mga tawanan, ang mga pangarap at ang mga pangakong binitiwan namin. Ngunit ngayon, ang mga alaala ay tila isang malabong panaginip na unti-unting nawawala. Bigla may kumatok sa pintuan. Nagulat ako dahil alam kong wala nang dapat dumalaw sa ganitong oras. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at doon, sa harap ko, ay si Carlo. Naka-jacket siya na kulay itim, ang kanyang buhok ay basa ng hamog, at ang mga mata niya ay naglilihim ng mga damdamin. Marikit, wika niya ng may init sa tinig. Hindi ko mapigilan ang sarili kong bumalik. Kailangan kitang makita. Hindi ko agad masabi ang sagot. Ang puso ko ay parang sumisigaw, ngunit ang isip ko ay puno ng pag-aalinlangan. Pinilit kong kumalma at iniimbitahan siyang pumasok. Habang naglalakad siya papasok sa sala, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya, ang halimuyak ng pabango niya na nagdala ng mga alaala ng mga nakaraang gabi. Umupo siya sa tabi ko at nagtagal ang aming mga mata na nag-uusap ng walang salita. Alam kong nasaktan natin ang mga tao sa paligid natin, sabi niya, pero hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Mahal kita at handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Tumango ako ng may luha sa mga mata. Ako rin, Carlo. Pero paano kung mawala na ang lahat dahil dito? Tumigil siya sandali at hinawakan ang kamay ko. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Kailangan nating maging matapang kahit na mahirap. Napuno ng halakhak ang aming mga labi, ngunit sa mga mata namin ay may luha pa rin, luha ng pag-asa at ng pangarap na muling mabuo ang isang mundo na puno ng pagmamahal. Hindi namin alam kung ano ang bukas, ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aming tahanan, nagpasya kaming harapin ang lahat ng pagsubok ng magkasama. Ang apoy na nagsimulang sumiklab ay ngayon ay naglalagablab, at handa kaming dalhin ang apoy na iyon kahit saan man kami dalhin ng kapalaran. Ngunit sa kabila ng aming mga pangako, may mga lihim na hindi pa napag-uusapan, mga lihim na maaaring magbago sa lahat ng aming pinagsamahan. At sa likod ng bawat halik at yakap, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa akin,
hanggang saan kaya kami makakatagal sa ganitong laro ng pag-ibig at katotohanan? Hindi pa tapos ang aming kwento. Marami pang darating na pagsubok at ang aming mga desisyon ay magtatakda ng aming kapalaran. Ngunit para sa ngayon, hinayaan namin ang gabi na maging saksi sa aming pag-ibig na puno ng apoy at hiwaga. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa aming bahay sa Liliw. Ang hangin ay malamig, ngunit ang puso ko ay naglalagablab ng init na matagal ko nang hindi naramdaman. Suot ko ang isang bagong damit na kulay pula, na nagpapakita ng bawat kurba ng aking katawan, at ang manipis na robe na yari sa seda ay bahagyang bumukas sa aking balikat, nagpapahiwatig ng isang lihim na nais kong ipakita. Ngunit takot ding ilantad. Nang pumasok si Carlo sa aming bahay, ramdam ko agad ang tensyon sa hangin. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng isang lihim na matagal nang hindi niya maipahayag. Hinawakan niya ang kamay ko ng marahan, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang pagnanasa at pagmamahal. Marikit, wika niya, handa na akong harapin ang lahat ng bagay, kahit na mahirap. Mahal kita at ayokong mawala ka. Napaluha ako, dahil sa kabila ng lahat, naramdaman ko rin ang pagmamahal na ito na matagal ko nang hinahanap. Ngunit hindi ko maiwasang isipin ang sakit na maaring idulot nito sa pamilya namin, sa asawa ko, si Mario, at sa anak namin, si Luningning. Habang nag-uusap kami, unti-unti kong naramdaman ang pag-init ng aming mga katawan. Dahan-dahan, inilagay niya ang mga kamay niya sa aking balikat, at ang mga labi niya ay unti-unting lumapit sa akin. Ang unang halik niya ay banayad, puno ng pangako at pag-asa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumugon ako sa kanyang halik, at sa isang iglap, tila ba nawawala ang mundo sa paligid namin. Ang init ng apoy sa aming dibdib ay nagsimula ng sumiklab, at hindi na ito mapipigilan. Dinala niya ako sa aming kwarto, na may malambot na liwanag ng buwan na pumapasok sa pamamagitan ng mga kortina. Sa ilalim ng liwanag na iyon, nagpalitan kami ng mga halik at yakap na puno ng pagnanasa at pagmamahal. Habang unti-unti niyang tinatanggal ang aking robe, ramdam ko ang bawat haplos niya na tila ba isang panalangin. Ang bawat galaw niya ay puno ng paggalang at pagmamahal, na nagpaparamdam sa akin na ako'y isang diyosa na pinapahalagahan. Ang aming gabi ay puno ng mga bulong, halik at mga pagdampi ng balat sa balat. Nakalimutan namin ang lahat ng problema, ang lahat ng sakit at ang lahat ng takot. Kami lamang naglalagablab sa apoy ng pag-ibig na matagal na naming hinahanap. Ngunit sa kabila ng init at saya, may isang bahagi ng aking puso ang nag-aalangan. Alam kong hindi ito magiging madali. Alam kong may mga darating na pagsubok na susubok sa aming pagmamahalan. Nang sumapit ang umaga, nagising ako sa tabi niya, ramdam ang init ng kanyang katawan at ang tibok ng kanyang puso. Napangiti ako, dahil sa kabila ng lahat, naramdaman ko na ako'y buhay muli. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit handa akong harapin ito, dahil sa gabing iyon, natutunan kong muling magmahal at muling mahalin ang aking sarili. At sa likod ng bawat halik at yakap, may isang lihim na patuloy na bumabalot sa amin, isang lihim na maaaring magbago sa lahat, o magpatibay sa aming pagmamahalan. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang, at sa bawat araw na dumarating, patuloy naming haharapin ang mga hamon na dala ng pag-ibig, katotohanan at sakripisyo. Ngunit sa gabing iyon, kami ay nagtagumpay sa apoy na nagliyab sa aming mga puso, at iyon ang siyang magpapalakas sa amin sa mga susunod na araw. Hindi ko akalain na ang gabing iyon ay magiging simula ng isang bagyong magpapabago sa buong buhay ko. Habang nakahiga ako sa kama, magkahawak ang mga kamay namin ni Carlo, ramdam ko ang tibok ng puso niya na umaayon sa akin. Ngunit sa kabila ng init ng aming pagmamahalan, hindi ko maiwasang isipin ang mga taong iniwan namin sa dilim, si Mario at si Luningning, na hindi alam ang buong katotohanan. Habang sinusubukan kong maunawaan ang sarili ko, naisip ko kung paano naging ganito ang lahat. Ang bawat halik, bawat yakap, ay may dalang kasiyahan, ngunit kasabay nito ay isang mabigat na konsensya. Nagtataka ako kung paano ko haharapin ang mga sugat na dulot ng pagtataksil, at kung paano ko muling bubuin ang tiwala na nasira na. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sala, napansin kong may kakaibang katahimikan sa bahay. Ang mga tunog ng gabi ay tila mas malakas, at ang mga anino ay mas matalim. Nilapitan ko ang bintana at nakita ang mga naglalakad na tao sa kalsada, na tila walang kamalay-malay sa unos na nagaganap sa loob ng aming tahanan. Nang gabing iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga desisyon na kailangang gawin.
Alam kong hindi ko na maibabalik ang oras, ngunit maaari ko pa ring piliin kung paano haharapin ang hinaharap. Nagdasal ako na magkaroon ng lakas ng loob at karunungan upang harapin ang mga pagsubok na darating. Hindi ko maialis sa isip ko ang mga salita ni Carlo, ang kanyang pangakong hindi ako iiwan, ang kanyang pagnanais na maging tapat sa akin sa kabila ng lahat. Ngunit paano kung ang katapatan na iyon ay haharapin ng galit ng iba? Paano kung ang aming pagmamahalan ay maging sanhi ng pagkawasak ng aming pamilya? Ang mga tanong na ito ay bumalot sa aking isipan, ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ko ang isang apoy na hindi na kailanman mamamatay. Isang apoy na nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy, kahit na puno ng takot at pangamba. Habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, naisip ko ang mga susunod na hakbang. Kailangan kong maging matatag, kailangan kong magdesisyon para sa aking sarili at sa mga taong mahal ko. Hindi ko pa alam kung ano ang magiging resulta, ngunit handa akong harapin ito. Sa loob ng puso ko, alam kong ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit ito rin ay puno ng pag-asa. At sa kabila ng lahat, ako ay buhay, isang babaeng handang magmahal, masaktan at muling bumangon. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay naglalakbay sa langit, nagpasya akong huwag matakot sa hinaharap. Dahil sa bawat dilim, may liwanag na naghihintay. At sa bawat pagtatapos, may bagong simula. Hindi ko inakala na ang isang simpleng gabi sa Liliw ay magiging simula ng isang lihim na babago sa buhay namin. Sa mga araw na sumunod, unti-unting lumitaw ang mga hindi inaasahang pangyayari na parang bagyong dumaan sa tahimik naming mundo. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon, at ang mga mata ng mga taong nakapaligid sa akin ay puno ng katanungan at paghahanap ng katotohanan. Isang hapon, habang naglalakad ako sa palengke, may tumunog ang aking telepono. Nang tingnan ko, si Carlo ang tumatawag. "Marikit, kailangan kitang makita." May mahalagang sasabihin ako, malalim ang tinig niya na puno ng seryosong damdamin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niya, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Nagtagpo kami sa isang maliit na cafe sa bayan. Umupo kami sa isang sulok, at sa kanyang mga mata ay may nakatagong lungkot na hindi niya maipaliwanag. "Marikit," sabi niya, "mayroon akong sikreto na matagal ko nang tinatago. Hindi ito basta-basta at baka magbago ang lahat kapag nalaman mo." Napangiwi ako, hindi alam kung dapat ba akong magtanong o maghintay ng kanyang paliwanag. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, may narinig kaming malalakas na mga hakbang sa labas ng cafe. Biglang pumasok si Mario, ang asawa ko, na may dalang matinding galit at pagkabigla sa mga mata. "Ano ang nangyayari dito?" ani niya nang matunog, habang tumitig siya sa amin ng matindi. Napahinto si Carlo, at ako'y nanatiling tahimik, hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. "Mario," wika ni Carlo, "kailangan nating pag-usapan ang lahat ng harapan. Hindi na pwedeng itago pa ang mga bagay-bagay." Ang mga salita niya ay tila isang bombang sumabog sa puso ko. Ang lahat ng mga lihim, mga kasinungalingan ay nagsimulang lumabas sa liwanag. Ang mga taon ng pagtatago ay unti-unting naglaho at ang mga sugat ay muling bumuka. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ni Mario ang katotohanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang kinokontrol ang sarili. "Paano mo nagawa ito?" mahina niyang tanong, ngunit puno ng galit at pagkabigo. Hindi ko masabi ang sagot. Ang mga labi ko ay nanginginig at ang puso ko ay parang binubulag ng bigat ng konsensya. Ang mga salita ay nakuha sa aking lalamunan at ang katahimikan ay naghari sa aming tatlo. Ngunit bago pa man sumabog ang mga damdamin, may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang matandang lalaki ang pumasok sa cafe at ang mga mata niya ay nakatuon sa amin. Siya ay si Mang Delphine, kapitbahay namin na matagal nang nakamasid sa aming mga kilos. "Hindi niyo ba alam," wika niya nang may matining na tinig, "na ang lahat ng lihim ay may kapalit? Ang katotohanan ay laging lalabas, hindi man sa oras na gusto niyo." Ang kanyang mga salita ay tila isang babala, ngunit higit pa rito, ito ay isang paalala na kahit gaano natin itago ang mga bagay, may araw na lalabas din ang lahat. Sa araw na iyon, nagsimula ang bagong yugto ng aming buhay, isang yugto na puno ng pagsubok, pag-ibig, at mga tanong na kailangang sagutin. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang paanyaya upang harapin ang katotohanan ng may tapang at pag-asa. At kahit na ang landas ay mabato at puno ng panganib, alam kong hindi ako nag-iisa.
Kasi sa likod ng bawat unos, may liwanag na naghihintay na matuklasan. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon sa maliit na cafe sa bayan ng Liliw, ang araw na tuluyan ng bumukas ang lahat ng lihim at nagsimulang humarap ang aming pamilya sa matinding unos. Ang mga salita ni Mang Delphine, ang kapitbahay na matagal nang nakamasid, ay nag-iwan ng matinding marka sa akin. Ang lahat ng lihim ay may kapalit, ang sabi niya, at ramdam ko ang bigat ng panghusga sa mga mata ng mga tao sa paligid. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naguluhan ang buong pamilya namin. Umiikot ang mundo ko sa gitna ng mga sigaw, luha, at mga tanong na walang kasagutan. Hindi ko maintindihan kung paano naging ganito ang lahat, isang simpleng pagnanasa na nauwi sa pagkawasak ng mga pangarap at mga pangako. Isang gabi, habang naglalakad ako sa tabing ilog ng bayan, naisip ko ang mga nangyari. Ang malamig na hangin ay humaplos sa aking mukha, at ang mga bituin sa langit ay parabang mga mata ng mga taong nagmamasid sa aking bawat galaw. Dito ko naisip na ang buhay ay puno ng mga lihim at mga pag-ibig na hindi laging madaling maintindihan. Habang naglalakad, nakasalubong ko si Luningning, ang anak namin. Ang mga mata niya ay pula at namumugto sa pag-iyak. Mama, malambing ang kanyang tinig, paano natin ayusin ang lahat ng ito? Nasasaktan kami, pati si tatay. Hindi ko masabi ang sagot. Hinawakan ko ang kanyang kamay at pinilit na ngumiti, ngunit ang puso ko ay nagdurusa rin. Hindi pa tapos ang lahat, anak. Kailangan nating magtiyaga at magpakatatag. Sa mga sumunod na araw, nagsimula kaming mag-usap ng masinsinan ni Mario. Hindi madali, puno ng galit at sakit ang aming mga salita, ngunit unti-unti may mga butil ng pag-unawa at kapatawaran na sumisibol. Napagtanto namin na ang pagmamahal, kahit na nasasaktan, ay may kapangyarihang magpagaling. Si Carlo naman ay naging bahagi pa rin ng aming buhay, ngunit may hangganan na itinakda para sa kapakanan ng lahat. Ang aming lihim ay naging isang mabigat na pasanin, ngunit sinubukan naming gawing aral at lakas upang magpatuloy. Isang araw, habang nagkakape kami ng pamilya sa likod bahay, napansin ko ang isang kakaibang ngiti sa mga labi ni Mario. Hindi perpekto, ngunit ito ay isang simula. Ang mga mata niya ay may kislap ng pag-asa, isang paalala na kahit sa gitna ng unos, may liwanag pa rin na nagmumula sa puso. Hindi ko alam kung ano ang bukas para sa amin. Maraming tanong ang nananatili, maraming sugat ang kailangang paghilumin. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan kong ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap, pag-ibig at pag-asa. At habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw sa baybayin ng aming bayan, naramdaman ko na kahit gaano man kahirap ang buhay, may pagkakataon pa rin tayong bumangon at muling magmahal. Kasi sa dulo ng bawat dilim, may liwanag na naghihintay. Hindi ko akalain na ang kwento ng aming pamilya sa Liliw ay magiging ganito kasalimuot at puno ng emosyon. Sa mga sumunod na linggo, ang bawat araw ay parang isang pelikula na puno ng tagpo ng lungkot, pag-ibig, at mga pagsubok na hinarap namin ng magkasama. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sala, suot ang aking paboritong seda na robe na bahagyang bumukas sa balikat, naaalala ko ang mga sandaling nag-udyok sa akin na sundan ang apoy ng pagnanasa. Ang mga haplos ni Carlo, ang mga halik na nagpaalala sa akin ng buhay na matagal nang nawala. Ngunit ngayon, ang apoy na iyon ay hindi na lamang basta apoy. Ito ay isang malakas na apoy na sumiklab at nagdulot ng walang katapusang bagyo sa puso at isipan. Naramdaman ko ang init ng mga alaala na bumabalik at ang bawat paghinga ko ay tila puno ng mga damdamin na hindi ko na maitagong muli. Ang mga sugat na dati ilihim, ngayon bukas na parang sugat na patuloy na dumudugo. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi nagbago, ang aking pagnanais na maging totoo sa sarili ko, kahit na ito ay magdulot ng sakit sa iba. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, dumalaw si Luningning sa sala. Nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng luha, ngunit sa halip na sumigaw o magalit, niyakap niya ako ng mahigpit. Mama, bulong niya, hindi kita kayang mawala. Kailangan nating maghilom, magpatawad at magpatuloy. Ang yakap niya ay parang gamot sa aking sugatang puso. Sa sandaling iyon, naisip ko na kahit gaano man kalalim ang sugat, may pag-asa pa rin na gumaling. Na kahit gaano man kalaki ang unos, may araw na sisikat muli. Sa mga susunod na araw, nagsimula akong magbago, hindi lang sa panlabas na anyo, kundi pati na rin sa loob ng aking puso. Nagsimula akong maglaan ng oras para sa sarili, muling tuklasin ang mga bagay na nagpapasaya sa akin. Bumili ako ng mga bagong damit na nagpapakita ng aking bagong pagkatao,
naglakad sa mga parke ng Laguna, at nagsimula ulit mangarap. Ngunit hindi mawawala ang tensyon sa pagitan namin ni Carlo at Mario. Ang bawat pagtingin ay puno ng mga hindi nasabi, mga tanong na naghahanap ng sagot. Ang aming mga puso ay naglalaban, naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Carlo sa balkonahe, sinabi niya, "Marikit, hindi ko alam kung paano tayo makakaahon sa lahat ng ito, pero gusto kong subukan. Gusto kong ipaglaban ang pagmamahal natin." Tumingin ako sa kanya, at sa kabila ng lahat ng sakit, naramdaman ko ang init ng kanyang mga salita. "Carlo, hindi ito madali, pero kung tayo'y magsasama, handa akong harapin ang lahat." Ang aming kwento ay puno ng mga matitinding emosyon, pagmamahal, pagsisisi, pag-asa, at sakripisyo. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala ako na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pag-ibig na handang magpatawad at bumangon muli. At sa bawat gabi na lumilipas, ang apoy na nagsimulang sumiklab ay patuloy na nagbibigay liwanag sa aming landas, kahit gaano man ito kahirap. Kasi sa huli, ang buhay ay isang paglalakbay ng pagtuklas, pag-ibig, at muling pag-asa. Sa huling bahagi ng aming kwento, naramdaman kong unti-unti nang nagbabago ang hangin sa aming tahanan sa Liliw. Ang dating malamig at tahimik na mga sulok ay napalitan ng mga pag-uusap na puno ng pag-asa at pag-unawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang malalim na tanong na patuloy na bumabalot sa akin, hanggang saan ba kami magtatagal sa bagong landas na ito? Isang gabi, sa ilalim ng mga bituin, naglalakad kami ni Carlo sa gilid ng lawa. Hawak ang kamay ko, pinisil niya ng mahigpit, isang pag-asa na hindi ko maipaliwanag. "Marikit," bulong niya, "hindi ko alam kung ano ang bukas para sa atin, pero handa akong harapin ito basta't kasama kita." Tumango ako at napahinga sa kanyang yakap. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na kahit anong unos ang dumaan sa aming buhay, may lakas kaming magkasama. Ngunit ang puso ko ay mailihim pa ring tinatago, isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Pagdating namin sa bahay, napansin kong may sulat na nakalagay sa lamesa. Ang tinta ay bahagyang malabo, ngunit malinaw ang bawat salita. "Marikit, alam kong maraming sakit ang dumaan sa atin, ngunit may isang bagay na kailangang malaman mo. Hindi lahat ng tao ay katulad ng tingin mo sa kanila. May mga lihim na hindi ko pa naibubunyag, at darating ang araw na malalaman mo ang buong katotohanan. Hanggang sa muli, isang taong nagmamahal." Nang mabasa ko ang sulat, tumigil ang mundo sa paligid ko. Ang mga tanong na matagal nang nakatago ay muling sumiklab sa aking isipan. Sino ang sumulat nito? Ano ang ibig sabihin ng lihim na iyon? At higit sa lahat, handa ba akong harapin ang katotohanan na maaaring magbago sa lahat ng aking pinanghawakan? Sa gabing iyon, habang ang buwan ay naglalakbay sa kalangitan at ang mga alon ng lawa ay dahan-dahang humahaplo sa baybayin, naiwan akong nag-iisa, nakatingin sa mga lihim ng buhay na unti-unting bumubukas. Ang aming kwento ay hindi pa tapos. May mga kabanata pang kailangang isulat, mga lihim na kailangang tuklasin, at mga puso na kailangang pagalingin. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala ako na ang pag-ibig, kahit gaano man ito kahirap, ay may kapangyarihang magpagaling at magpabago. At sa susunod na yugto ng aking buhay, handa akong harapin ang lahat ng ito, nang may tapang, pag-asa, at pagmamahal na hindi matitinag. Kasi sa huli, ang tunay na kwento ay nagsisimula sa pagtanggap sa sarili at sa pagyakap sa mga lihim ng puso.